So ngayon ay magpakain tayo sa ating mga manok. Ito na feeds saka maraming mga tira-tira na mga kanin, no. Ayan. So wala muna tayong organic sa ngayon kasi sobrang init ng panahon. Wala tayong makuha. So with feeding tayo mostly dito sa ating mga manok. Okay. Ayan. Pagkatapos nito, ibabad natin siya ng mga 3 to 5 minutes saka natin ipakain sa ating mga manok. Ito na rin yung nakasanayan sa aking mga manok. Halos kada pakain nila with feeding talaga. And ngayong araw, pag-usapan natin ang regarding sa ating mga basilan na ginagawa na thesis project para sa mga College of Agriculture. Ano, mga pila ka mag-ibutan ni mo dire ba? Mga 5? Pito ni kay. Dito na kay daghan naman sila ba? Pangit sila, away sila ulo. Hindi kahapon, gamay na lang ipakaon sa ila, ha? So, yun nga, no, pag-usapan natin ngayon regarding sa mga thesis project ng mga estudyante. Okay, so nung una, sampin yung ginagawa nila na thesis project sa atin. And this time, yung mga basilan na po yung ginagawa nila. Nagtatanong lang ako kahapon kung ano yung purpose, anong gawin nila para sa thesis project nila. Hindi siguro lahat nasabi, pero ang isa sa purpose nila, ang basila native chicken, kumbaga magkaroon sila siguro dito ng mga experiment na, for example, no, gagawa po sila ng kanilang feeds, mga organic feeds, ipapakain nila sa basilan hanggang 3 buwan or ilang buwan kaya umabot ng 1 kilo yung marketable na yung edad sa mga basilan. So yun yung purpose nila, gagawa sila ng kanilang sariling feeds. So kung mangyari at maging successful yung ganyan sa mga College of Agriculture, baka pwede tayo makabili ng mga feeds sa kanila dahil sa sobrang mahal din ng feeds ngayon. So yun yung i-experiment nila sa ating thesis project sa basilan, kung ano yung hanggang kailan yung edad nila na aabot sila ng 1 kilo na gagamitin yung kanilang experiment ng sarili nilang feeds. Pero alam nyo ba, yung order nila nasa supposed to be is 1,200 eh. Kaso yung kaya ko lang maibigay 550 lang po yung kaya nating maibigay na mga sisiw sa kanila. Regarding naman sa sa 550 naman, ang gawin ko niyan para makuha ko ay ako sa sa refrigerator. Ilagay ko yung mga itlog niyan hanggang 1 month. Tapos sabay ko siya i-load sa incubator. May coming time na incubator pala, no? Malaki na incubator, medyo mahal din. Pero kinukuha ko yan para magamit din natin sa matagal na panahon. Laking tulong po yung incubator. Kung may mga native chicken kayo na gusto nyong lumago yung inyong mga native chicken, gawin yung negosyo po. Mas mainam na kukuha talaga kayo ng incubator. Ako ilang taon ako nagpalimlim sa ating mga manok, pero nakita ko yung kaibahan nung kumukuha ako talaga ng incubator. Mabilis magparami, di ba? Hindi ka malugi sa ganito, sa pagpakain sa mga inahin mong mga manok. Kasi imagine kung magpalimlim ka lang, 21 days yan maglilimlim, tapos aalagaan pa yung mga sisiw for 1 month. Nako, malulugi na. So ganito, pag halimbawa ang mga native kasi ganito, maglilimlim pa rin yan sila. Pero kung kahit walang itlog, ang gawin namin dyan ay kukunin at papaliguan namin. So after mga 3 to 4 days naman, ay ibalik namin dito para mangitlog naman siya muli. Kaya mabilis magparami ng mga native chicken kung gagamit ka ng incubator po. Okay. So kung regarding sa sa mga order sa atin sa mga estudyante pala, no, kung kaya lang natin ang 1,200 na mga sisiw, pwede sana. Kaso hindi natin kaya, hindi natin alam
First time lang siguro ito. Hindi ko kasi alam na may bibiling na ganun kadami ng mga sisig para sa thesis project nila. Isa pa, basilan din yung gagawin nila. So yun. Kung alam ko lang sana na 1,200 may mag-order sa atin, di ngayon, parami tayo ng basilan. Ang ano ko kasi dati na hindi agad-agad ako nagpadami sa ating mga manok. Dahil sa tingin ko baka kung walang bibili, paano na? Sana ko kukuha ng pera pambili ng feeds, di ba? Ngayon na alam ko na sobrang daming nag-inquire, sobrang daming gustong bumili ng mga basilan. Kung alam ko lang yung in advance na ganito yung kaindiman yung ating basilan sana, hindi dati pa nagparami na tayo ng mga manok, di ba? Hindi ko kasi alam eh. Kaya ganon. Sa ngayon halos wala nga sa kalahati yung kaya nating ma-supply, di ba? So dito pa iba. So simula ngayon, no, magparami tayo ng ating mga manok since meron na tayo mga incubator na binibili. So dito may naselect ako na 7 lang out of 50 nila. 7 na babae lang yung nasili ko dito na mga sampin. Then yung mga lalaki, ano pa, automatic, personal na konsumo, kaya ibenta natin ng per kilo kung mayroong bimili. Pero sa ngayon, yung gawin ko dyan ay 7 lang na babae yung napili ko na maganda, ha, tulad nyan. Ito, maganda to na babae, oh. Ito rin, yan, mga 7 yan sila yung kukunin natin dyan. Hindi ko muna sila pinakawalan, no, kasi nga may bakante pa naman tayo na kulungan sa kanila, okay lang. Pero kung wala na, no choice na, pakawalan na natin sila. Pero yung ganitong edad, actually pwede na itong pakawalan, pero sa akin hindi muna, kasi may bakante pa naman. Baka doon natin ihalo sa ihalo sa mga malaking mga manok. Baka hindi ito makakain ng maayos kasi medyo maliit pa. So lahat nito, ang kagandahan lang nito lahat, simula nung naging sisiw nila, wala po sila mga sakit. Hanggang ngayon, lahat mga malulusog lahat yan. Mga sampin nga lang to lahat. So yan, out of 15, 7 lang yung nasilik natin. So dito mga shamuasil, oh. Pero hindi to lahat shamuasil tulad ganyan. Ito, basilan to. Hindi ito shamuasil. Ito shamuasil to, hindi sila pareho ng edad. Yan, basilan. Pero ito yung mga shamuasil, oh. Shamuasil. Ilan ba shamuasil dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. Two, 4, 6, 8, 9. Siyam. Ang basilan nandito, 2 lang. So 7 nga yung mga shamuasil dito. Kahapon ko lang nilagay dito kasi yung ating kulungan
kailangan na natin maglagay ng mga sisiw na mga bago. So since bakante dito ko na lang sila nilalagay yung ating mga shamu hassle. Actually, baka tawagin yung banso to. Hindi kasi sila pareho ng edad. Basilan din kasi ito. Hinahalo ko lang dito kasi nga wala tayong kulungan na. Ito din shamu hassle pero hindi sila pareho ng edad. Uhaw na. So yan, vitamins po yan at saka hindi naman tayo madalas nagpainom talaga ng vitamins sa ating mga sisiw. Paminsan-minsan lang to. Kasi yung ating mga sisiw, mga native lang. Minsan kung may vitamins, so painom. Kung wala, tubig lang.